So here in situation 13, meron tayo ditong beam na merong uniformly varying load na 400 kilonewton meter. And then meron tayong concentrated load na 1,600 kilonewton. So as you can see, meron tayo dito, itong point na to na wala, label natin na A. So pag ganito yung problem na na-encounter natin, mapapansin natin we have member AB or beam AB. And then may nakapatong pa sa kanya na member CD. So pag ganito, connected yan ng roll, dalawang roll. Pag ganyan, pwede natin yung paghiwalayin since two members sila. So kung paghiwa-hiwalayin natin sila, so ito yung nasa taas. Ito yung CD. CD. And then ito yung ating loading na 400 kilonewton per meter. And then etong uniformly varying natin, meron niyang parang resultant na value, which is 400, one half 400 times distance niya o yung span natin, ang span natin ay 12 and is equal to, kukunin lang natin yung magnitude na pag kinonvert natin siya as um, concentrated load, 2,400 kilonewton. Okay? So, ito ay magkakaroon din tayo ng reaction dito, pataas. Assumption lang yan. Reaction at C, and then reaction at D. Since roller yan, isa lang yung magiging reaction natin. Ngayon, yung distance natin dito ay 12 meters. Yan, 12 meters. And the distance from this sa C papunta doon sa may mismong concentrated load is 2/3 nung 12. Ano ba ang 2/3 ng 12? 2/3 times 12 ay 8. So 8 ito, meter. And then yung kabila ay 4 meters. Okay? So ngayon, ang kukunin kasi natin dito sa 38 to 40 is yung reaction at roller support at A. Ito, ano daw yung reaction dyan? So RA pinapahanap. Yung 39 pinapahanap yung reaction at hinge support at B o yung RB natin. And then, pinapahanap din sa 4P is yung reaction naman sa C. Ito po. The rest hindi na pinapahanap. Yung RD hindi naman pinapahanap. So, try natin gamitan no summation of moment at point D is equal to 0 since nasa equilibrium po tayo. So, yung clockwise na ikot ay positive. So, 0 is equal to yung RC natin times the distance 12 minus yung ating 2,400 na concentrated load ng UVL o yung uniformly distributed load natin. Multiply natin sa distance papuntang D, which is yung 4. Okay. Yung RC natin will be equal to 2,400 times 4 over 12. Yeah, so 800 yung RC. Kung mapapansin nyo, yung RC sa dulo pa yun, pero na-solve naman na natin. So wala namang problema. So therefore, yung ating number 40 is etong 800. Okay. Next, uh, pinapasolve sa atin yung RA and RB. Try natin ano pa yung masosolve natin. So, wala naman na tayo makukuha value dito sa CD. Isa pa yung RD kunin pala natin kasi lilipat tayo ng member. So, we have summation of forces vertical lang dahil puro vertical lang po yung forces natin. So, lahat ng pataas is positive. We have 0 is equal to, dito pa rin tayo ha, sa member CD pa rin ang analysis natin. So, pataas si RC, siya si 800 minus 2,400 plus RD. Okay, so RD natin will be equal to 1,600. Okay, kilonewton. Yan, so wala naman, hindi naman hinahanap yan. So next, since wala na tayong makukuha value dito sa member CD, dahil nakuha na natin yung unknowns kanina, punta naman tayo doon sa may member AB. AB. May member AB. So ito yung ating member AB. Okay. So, meron tayong mga reaction dyan. Since ito ay roller, yung sa point A, meron tayong RA.
Doon sa B, hinge yan, dalawa supposedly yung reaction. Kaya lang, kung mapapansin natin, wala namang horizontal components o horizontal loads na naka-apply. So, zero lang din yung horizontal component niya. So, meron pa tayo dito 1,600. Ayan. Then, meron din tayong nandito. Yan yung RC. Sir, bakit nagkabaliktad? Kanina pataas yung ating RC, tapos pagdating dito sa kabila, pababa. Pag naglilipat tayo ng forces from other force system, bumabaliktad talaga yung ating direction. So, for example, galing siya dito sa system 1. Ayan. Dadalhin nyo doon sa kabila, sa system 2. Dapat babaliktad lagi yung direction niya. So, applicable yung concept na yun pagdating natin sa method of joints sa thrust analysis. Well, anyway, tandaan na lang natin yung process na yun. So, sa RC, binaliktad natin yung direction nung nilipat natin sa member AB. So, gawin din natin kay RD. With regard sa may distances naman natin, etong buo na to is 16 meters. Okay, kasi 3 plus 1, which is 4 plus 12, 16. Yung distances na to, we have 3 meters, 1 meter, tapos ito ay 12 meter. Baka hanapin pa natin naman yung UVL. Yung UVL nandito sa CD. Wala na doon sa AB. Okay, so hindi na natin siya i-consider dito sa next part of our solution. Ngayon, ang pinapahanap sa atin is reaction at A and B. Okay, so pwede tayo mag-summation of moment sa B. Walang problema. Is equal to 0. Actually, kahit hindi na pala natin kinuha si RB. Kasi dito naman tayo unang magmo-moment pala. Well, anyway, nakuha naman na natin. Ano? So, positive moment is clockwise. We have 0 is equal to RA. Clockwise ang ikot niyan about point B. Distance 16 minus 1,600 dahil nagbibigay siya ng counterclockwise na ikot about point B. 1,600 times 13 meters, 12 plus 1. And then minus RC, ang RC natin is 800. Ang distance natin papunta kay D ay 12. And then, yun lang yung papasok na load sa atin. So we have RA, calculator lang natin. Ililipat lang yung 1,600 sa kabila times 13. Plus yung 800 na negative, lipat mo sa kabila, magiging positive. Divided by 16. So yung RA natin is magiging 1,900 kilonewton. So therefore, our answer in reaction sa A ay 1,900. So nandito sa 38. So etong letter C. And for the last item, the reaction at B, mag-summation of forces, vertical tayo. Okay, a vertical or along y-axis, positive yung pataas. 0 is equal to RA natin na pataas, positive 19, minus 1,600, minus yung RC natin na 800, minus yung RD natin na 1,600, plus yung RB na kukunin pa natin. So we have RB is equal to 1,900 minus 1,600 minus 800 minus 1,600. So yung ating RB is negative 2,100 pero di pa kasi natin nililipat sa kabilang side yun. So pag nilipat natin, kakaroon tayo ng 2,100 kilo Newton. So therefore, ito yung ating reaction at point o support sa letter T. Okay, so napapansin natin, mga positive yung values natin, therefore, tama yung assumed direction. So pataas yan.